Magandang araw, Master Sheng. Ito ang nakakatugon Ang sa batang inyong pamantayan. Yuan Shu. Siya na. Ito ang swerte niya Na sa walong pinaghirapan buhay. niya. Dadalin ko na Sa siya. inyo ngayon. 8. Narinig ko lang na may isang tiyo na maraming pera na aampon sa akin. Sumama ka sa kanya. Siguradong mapapagaling Ang niya. sakit mo sa puso. Ayoko. Ito ang pagkakataon para magbago ang buhay Hindi ito mo. pwedeng agawin ng Yuan ate. Shu. Yuan Shu, dumating na ang magandang araw Dali, mo. sumama ka sa Ayoko. akin. Hindi ako sasama. Umalis ka. Walang alam sa mabuti at masama. Dali, sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Seo Shu. Seo Shu. Seo Shu. 8. Kailangan mong mabuhay nang maayos. Maligayang pagdating, Binibini. Maligayang pagdating, Binibini. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Shengnan. Lahat ng narito ay sayo. Sana sa susunod kong kaarawan, makasama ko ang kapatid ko. Nagnakaw ka na naman ng pagkain. Wala kang ginawang trabaho. Ano ang silbi mo sa akin? Tingnan natin kung maglakas loob ka pa. Ulit. Lahat ng damit at alahas ko ay kailangang 2 set. Kailangan magkaparehong kapareho. Opo, Binibini. Batiin natin ang nagwagi ng National Violin Championship. Si Shengnan. Bilisan mo ang trabaho. Kung hindi, wala kang kakainin mamaya. Binibini. Simula nang umalis kayo, ang kapatid ninyo ay inampun din at hindi na matagpuan. Mula ngayon, ikaw na ang tagapagmana ng pamilya Sheng. Kakaibaon pa lang ang lolo, kayo'y atat na agawin ang kanyang yaman at apihin ang kanyang Anong anak. anak? Pulot lang yan, isang bata lang. Talaga bang ang ganito kalaking ay mapupunta lang sa isang dayuhan? Isa lang siyang ampon na iba. Hindi ka karapat dapat manatili sa pamilya Sheng. Bata ka pa. Hindi mo kayang pamahalaan. Ang ganito kalaking negosyo. Ikalawang tiyo, narito para tulungan ka. Ang sinumang lumapas tangan sa Binibini ay kalaban ng pamilya Sheng. Ngayon, ang buong pamilya Sheng ay mga tao ko. Paano mo ako lalabanan? Ang lolo ay sentimental. Noong nabubuhay pa siya, kailangan kong isaalang-alang ang kanyang damdamin. Ngayon nawala na siya, hindi ako magdadalawang isip. Naipadala kayong lahat para samahan siya. Binibini, lahat ng lumaban ay nalinis na. Bukod pa rito, may nagbigay ng bagong impormasyon tungkol sa iyong kapatid. Ibinigay mo sa akin ang baguhin ang aking kapalaran. Kapag nahanap na kita, ang lahat ng ito ay magiging sa iyo rin. Yuan Shu. Yuan Shu, nasaan ka? Kanina pa ako tawag ng tawag, walang sumasagot. Ano nang pinagpapanggap mo? Labhan mo itong nightgown ko. Kailangan, mano-mano at nasira mo yan, lagot ka sa akin. Masama ang pakiramdam ko. Kinakain mo ang sa kapatid ko. Ang sa kapatid ko. Buong araw kang nakatungang sa bahay. Nag-aalaga lang ng bata. Gaano ba kahirap para kanino iyang pagpapanggap mo? Bilisan mo at labhan mo na iyan. Mama, pag nanakaw ng pagkain, walang silbi. Ma, huwag mong saktan ang bata. Tingnan mo ang pinalaki mo. Ang galing mong anak. Naglakas loob bang magnakaw ng pagkain? Kinakain lang ni Miao-Miao ang pagkain sa bahay. Paano naging pagnanakaw yan? Naglakas loob ka pang sumagot sa akin. May karapatan ka bang magsalita sa bahay? Tatawagan ko ang anak ko. Tingnan natin kung ano ang pinakasalan niya. Hindi mo man lang ako nilulutuan. Gusto mo ba akong gutumin? Ma, huwag mong tawagan si Liuxu. Marami siyang ginagawa sa kumpanya. Magluluto na ako ngayon din. Ang pamilya naming Liu. Anong kasalanan ang nagawa namin? Napangasawa ang isang malas, lahat ay umaasa sa anak ko. Ang hipag ko, kahit papaano, ng isang anak, binigyan ang kapatid. Anong silbi ng mga anak ng panggastos lang? Noon pa man, dapat ay pinatay na lang, para nakatipid pa sa pagkain. Kung hindi ka makakapanganak ng lalaki, ang lahi ng pamilya hindi pa tayo tapos. Noon pa man, dapat ay pinatay na lang, para nakatipid pa sa pagkain. Kung hindi ka makakapanganak ng lalaki, ang lahi ng pamilya hindi pa tayo tapos. Mama, huwag kang umiyak. Hihipan ko si Mama. Hindi na masakit si Mama. Ikaw ba ang asawa ni Liuxu?
Saan galing itong cleaning lady? Ang walang galang naman. Pasensya na, pasensya na. Asawa ko. Sabi ng kasamahan mo, lasing ka raw. Sinundo kita para Liu, ito ba ang asawa mo? Ang pangit naman niya. Asawa ko. Ihahatid na kita pa Umalis uwi. ka. Sino ang asawa mo? Saan galing itong Umalis burang? ka na. Paano naman ako maghahanap? Ang ganyang kapangitan para maging Papahanap asawa. ako ng tao para paalisin Tama. siya. Kian, ipagpatuloy natin. Ngayon, kami ni Emre Ay, Kian nag-uusap tungkol sa Huwag mo negosyo. akong ipahiya dito. Umalis ka na. Tinawag mo ako rito. Para lang ba ipahiya ako? Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Huwag kang mag-aangkin ng asawa rito. Hindi mo man lang tinitingnan kung karapat-dapat ka. Sa ganyang itsura niya, sinong disenteng Ang lalaki magpapakasal sa kanya. Halatang manloloko. Yuanshu, Ako ang gumamit ng telepono para tawagan ka at papuntahin dito. Gusto ko lang naharapin mo ang katotohanan. Ang hindi minamahal ang kabit. Kung matalino ka, lumayas ka na lang. Xiaoshu. Ginamit mo ang bayad pinsala ng mga magulang mo para sa panimulang puhunan ng Pangako, kumpanya. alagaan. Kitang mabuti. Magiging ama na ako. Gagawin kita pinakamasayang asawa sa buong mundo. Umalis ka. Nakakainis ka. Sinira mo ba? Sasapakin Kung kita. Magtatangkang umuwi ng gabi, papaluin kita. Binibining Sheng, dumating na. Binibini, ang nagpakalat ng balita tungkol sa kapatid mo ay narito. Binibini, dito po. Bigyan mo siya ng pera. Dalhin siya sa ospital. Ito ay mula Para sa amin, sa'yo. Binibini. Magpatingin ka sa ospital. Salamat. Pero hindi ko kailangan. Siya ang nagpakalat ng maling balita. Na nakita raw ang kapatid mo. Paano niya nagawang gamitin ang balita tungkol sa kanya Binibini. para? Nagkamali ako. Hindi ko dapat pinairal Talaga ang bang wala kasakiman. kang alam? Wala akong alam. Talagang wala akong alam. Pero hahanapin ko siya. Bigyan mo pa ako ng isang Xiaoshu, pagkakataon. nasaan ka na ba ngayon? Ang tagal ko nang nakabalik. Ngayon ka lang pumasok. Sabihin mo, saan ka galing? May kasama kang iba, di ba? Wala. Nahimatay ako. Dinala ako ng Sa isang ospital. mabait na Nasugatan tao. ka. Halika, hayaan mong alagaan kita. Ngayon alam mo nang magsinungaling. Hindi ba? Alam mo ba kung anong oras na? Anong oras na? Ngayon natuto ka ng magsinungaling. Hindi. Mahal, hindi ako. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Huwag mo nang saktan. Mama, Hindi makapag-anak ng lalaki. Tulungan mo ako. hindi makapag-anak ng lalaki. Buti nga. Maliit na pampagastos. Matulog ka na agad. Ang tatay mo't nanay gumagawa ng kapatid na lalaki para sa'yo. Mama! 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 Mama, nasaan ka? Miss na miss ka ni Meow Meow. Mama! 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 Sabi ni Lola, may kapatid ka ng lalaki, kaya hindi mo na ako kailangan. Talaga bang ayaw mo na sa akin? Paano magkakaroon ng tao? Ayaw sa ganito Munting kaganda. anghel. Bata, anong pangalan mo? Meow Meow. Ako si Meow Meow, Mama. Meow Meow, huwag kang umiyak. Hindi ako ang mama mo. Pero pwede kong papuntahin para si Tio. Hanapin ang mama mo, okay? Binibini, ipaubaya mo na sa akin ang bagay na ito. CJ, Halika. walang peklat sa mukha ang tiyan na ito. Hindi siya si Mama, pero kamukha niya si Mama. Sa tingin ko siya ay nagpapanggap. Alam lang gumastos kapag nalaman ko kung sino ang tumawag sa 100 Sisigawan ko siya kanyang 18 ay hindi na makakatingala. Anong ingay yan? Kakatapos lang ng pasyente sa curative Kailangan surgery. Niya ng tahimik na pahinga. Curative. Nakunan. Ang aking gintong apo. Ang aking gintong apo. Anong nangyari? Nang dalhin ang ginang na ito, mayroon na siyang senyales ng pagkalaglag ng bata. At mayroon siyang maraming pasa sa katawan. Pinaghihinalaan. Nadulot ng pambubugbog. Ginang, kung kinakailangan, maaari ka naming tulungan na magsumbong sa pulis. Aling mag-asawa ang hindi nag-aaway. Huwag kang makialam dito. Mag-ingat ka, baka magkaanak ka ng lalaki Xiaoshu, na walang butas ng puwet. Patawad.
Naaalala mo pa ba na May minsan? ipinangako ka sa akin. Kasalanan ko, nalasing ako. Patawad. Pagkatapos nito, makakapag-anak pa ba ako? Gusto kong lumabas ng ospital. Aking gintong apo. Ang aking gintong apo. Binibining Sheng. Ang hinahanap niyong kamukha ninyo ay tila isang empleyado ng Suri Company. Baka naman, pakiramdam ng magkapatid. May mangyayari ba kay Xiaoshu? Si Liu Xu ay paulit-ulit na sumisira sa pangako. Para kay Miao Miao, hindi na ako pwedeng maging may bahay. Gusto kong bumalik sa trabaho. Sabihin mo, ako ba talaga ang mahal mo? O si Yuanshu? Ikaw syempre. Ngayon, malata na ang dibdib niya. Umiihi siya ng hindi na siya sinasadya. may tuturing na babae. Kung gayon, kailan ka? Makikipaghiwalay sa kanya? Malapit na. Kapag nakuha ko na ang 30% sa pamamagitan ng panloloko, pakakasalan kita. Ang babaeng mukhang matanda, sinundan pa ako sa opisina. Liu Xu, pagbibigyan ko kayo, maghihiwalay tayo. Ang bata sa akin. Ang natitira, magkita tayo sa korte. Asawa ko, pakinggan mo ako, ipapaliwanag Bitawan ko. mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Halika rito. Yuanshu, huwag kang magpakipot. Sa halip na mamuhay ng maayos, nag-inarte ka pa sa akin. Hindi ka makapagbigay ng anak mo na ang lalaki ng pamilya. Alam mo ba Liu. kung gaano kalaki ang pasanin ko? Hayop ka. Binibini. Ang kumpanyang Suri ay nasa ibaba. Bababa ako, wala ka namang trabaho. Paano mo bubuhayin ang bata? Kahit pa magdemanda ka, hindi ibibigay ng korte Sa'yo. si Miao Miao. Talaga? Na-record ko na lahat. Kung may isa sa inyong nagtaksil, hindi na yan sigurado. Ang yabang mo. Pinagbigyan na kita. Bitawan mo. Ibigay mo Bitawan mo. rito. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Mama! Hindi ka ba talaga ang mama ko? Mama! Mama! Tatawag ba tayo ng pulis? Bakit tayo tatawag Siya ng ang pulis? kusang nahulog. Siya ang lahat ng shares ay Tama sa ka, anak ko ma. na. Siya ang kusang nahulog. Wala akong kinalaman doon. Walang kinalaman. Dali, umalis na tayo. Bilisan mo, habang walang nakakakita. Umalis na tayo. Umalis na. Mama! Bitawan mo ako. Xiao. Shu. Binibini. Nang mangyari ang insidente, sabi-sabi ay nagkaroon ng pagtatalo sa kanyang asawa. Ngunit dahil walang sisi sa pasilyo, hindi makumpirma kung ang kanyang asawa ang salarin. At ayon sa investigasyon, ang pamilya ng asawa ay mas pinapaboran ang lalaki. Hindi lang siya madalas binubugbog ng kanyang asawa, kundi pinipilit din siya ng isang lalaki. Paano nila nagawa? Natratuhin ang kapatid ko ng ganyan? Gagawin ko ang lahat. Almin mo ang lahat. Opo, binibini. Xiaoshu, huwag kang matakot. Nandito na si ate. Kayo ay mga nangunguna sa industriya. Inimbitahan ko kayo ngayon para gawin ako tulad ng nasa litrato. Opo, opo. Gusto ko siya. Bye, binibini. Ang sorpresang ito ay kailangan kong sa isang mahalagang araw ng pamilya Liu. Ihatid mismo. Maligayang pagdating. Umupo lang kayo.
Erdogan, dumating na po kayo. Kumusta po Ito kayo? po ba si Kim Breslew? Nabalitaan ko ay magkasintahan pa lang noong nasa eskwelahan. Kami rin ni Old Duan ay magkasintahan noong at magkasama kaming nagsumika. The rest Duan, ang bata swerte nyo. Si Wulili, ganyan. Siya lang ang karapat dapat maging manugang ko. Ma, paano kung si Yuanshu ay magising sa ospital? Huwag kang mag-alala. Sa ospital, natanong ko na ang lahat. Sa buong buhay niya, mananatili siyang isang T-vegetative person. Gusto ko talaga ang ganitong uri ng family gathering ngayon. Walang mga babaeng dumidikit sa mga lalaki, mga babaeng malandi, mukhang malinis at komportable. Tama po kayo. Halika, dito po. CJ, umupo na kayo. Maligayang kaarawan sa iyo. Nanay, hindi ba't nagtanong ka na? Hindi ba siya kumatos? Anong nangyayari? Anong nangyayari dito? Mahal, bakit parang hindi maganda ang kutis mo? Ikaw, kailan ka nagising? Bakit hindi mo ako kinontak Nasa ng pagkagising maaga? ko. Nag-alarm ang orasan. Nakaarawan ni nanay ngayon. Buti na lang. Naabutan ko. Ayos ka na ngayon? Sabi ng doktor, nahulog ako at nauntog sa ulo. Kaya pansamantala, nagka-amnesia ako. Buti na lang, naaalala ko pa rin ikaw, mahal. Pati si nanay, at ang hipag ko. Nanay, ang manugang nyo ay nagdala ng cake para sa inyo. Maligayang kaarawan po. Hindi kaya siya ang tunay na kasama mo sa hirap at asawa. Kung gayon, bakit kanina na iba ang kanyang asawa? Hindi. Ang asawa ko ay baka natatakot na ang peklat sa mukha ko ay makakatakot sa lahat. Kaya hindi niya ako pinapalabas. Hindi ba? Ang asawang kasama sa hirap ay hindi dapat. Hindi ko akalain na pagkatapos yumaman ang taong kasama niya sa hirap talagang binuksan mo ang aking mga Duan, mata. pakinggan nyo ang paliwanag ko. Duan, pakinggan nyo ang anong paliwanag relasyon mo ko. sa kanya? Kanina lang, kayong dalawa sa harap namin ay parang mag-asawa. Liu, ang isang lalaki sa labas. Kung ano ang pwedeng gawin at kung ano ang hindi pwedeng gawin, dapat malinaw sa isip mo. Hindi talaga tulad ng iniisip nyo. Siya ang manager ng aming kumpanya. Nandito lang siya para tumulong ngayon. Wala kaming ibang relasyon. Puro lang ito misinterpretasyon. Tingnan nyo. Duan. Si Manager Wu ay talagang nandito lang para tumulong dahil ang asawa ko ay ayaw na nakikialam ako sa mga bagay ng kumpanya. Pa, kailangan ko ring mag-alaga ng bata at gumawa ng mga bagay tungkol sa birthday ay ipinagkatiwala ko kay Manager Wu. Aba, ang tunay na asawa ay nasa bahay, habang ang kabit sa labas ay tumutulong magpakita. Ang galing talaga ni Amy sa pagkakaroon ng dalawang asawa. Hindi tulad ng iniisip nyo. Mahal na mahal ko ang asawa dahil ko. lang sa may kaunting sinisira ang pamilya ng iba. Walang hiya. Immoral. Ang proyektong ito ay kailangan naming pag-isipan muli. Huwag. Pag-usapan natin ng maayos. Kailangan din naming pag-isipan muli. Kung maapektuhan ang negosyo ni Liuxu, tingnan mo kung paano kita pagbabayaran pag-uwi natin. Ngayong kumpleto na ang lahat ng bisita. Tayo ay maghiwa na ng cake. Tama. Habang magkakasama pa tayo. Ang cake. Manager Wu, ikaw ang pinakamahirap ang trabaho. Dito ka na lang tumayo. Asawa ko, tulungan mo si Mama na hiwain ang cake. Halika, Ma. Hiwain ang cake. Bakit namatay ang ilaw? Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Madam Duan. Wu Lili. Kahit gaano mo pa kamuhi si Madam Duan, hindi mo siya dapat tinulak. Ikaw, anong pinagsasabi mo? Sa damit mo, may cake na nakadikit. Ayaw mo pa ring umamin? Ikaw ang gumawa nito, hindi ako. Dahil lang kay Madam Duan nagsabi ng ilang katotohanan, gagawin mo ang ganitong kasamaan. Ang sama naman ng puso mo. Hindi ko alam kung saan galing yan. Madam Duan, kayo. Ikaw nakabit, mapanlin lang at masama ang loob. Isang lalaking kinamumuhian at naghahanap ng iba sa labas. Hindi karapat-dapat kasosyo ng aming Duan Group. Agad kong tatapusin ang lahat ng pakikipagtulungan sa ksuri. Umalis na rin tayo. Sayang at akala ko dati. Si Liu ay desente. Hindi ko inakala na isa rin siyang bulok na pipino. Umalis kayo. Umalis. Lumayas. Napakakadiri.
Huwag kayong umalis. Pakinggan niyo ako, Umalis si ka. Duan. Umalis? Tignan mo ang ginawa mo. Liu Xu, naglakas loob kang saktan Magaan ako. pa nga yan sa'yo. Halika rito. Lumuhod Huwag ka. bigay-pugay at humingi ng tawad Wala kay akong Madam kasalanan, Duan. bakit ako aamin? Lumuhod ka. Alam mo ba kung gaano kahalaga? Ang piging na ito para sa anak ko. Sa suot mong ganyan, ang hindi nakakaalam na nagbebenta ka. Madam, pakinggan niyo ako. Madam Duan, ang cute ay walang kinalaman sa anak ko. Bilisan mo, humingi ka ng tawad Ang kay kapal ng Madam mukha Duan. ni Ji. Talagang nagulat kami. Para lang makamit ang hindi siya namimili ng paraan. Hindi kami makikipagtulungan sa ganyang Umalis tao. na tayo. Bilisan niyo, umalis Umalis na. na Huwag rin kayong kami. umalis. Umalis? Kuya Xu, para sa piging ngayong Alam mo araw. kung gaano karami. Paghahanda ang ginawa ko. Paano ko naman sa ganito gagawin? kahalagang Ang okasyon. ipahiya ka. Siya ang nagplano nito laban sa Gusto akin. niya tayong paghigantihan. Asawa ko. Manager Wu. Anong sinasabi niya? Anong paghihiganti? Bakit hindi ko maintindihan? Mayroon ba tayong hindi pagkakaunawaan? O kaya naman, tulad ng sinabi ni Madam Duan, mayroon nga kayong Wala. Kami ni Manager ay simpleng magkatrabaho lang. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kung gayon, hayaan si Manager Wu na umalis na agad. Kung hindi, pati ang natitirang bisita ay aalis na rin. Sa tingin mo, mananalo ka? Kung kanino ang puso ng lalaki, siya ang panalo. Ang saya-saya mo na. Hindi ko agawin sa iyo. Lahat yan sa iyo. Yuan Shu, malapit nang matapos ang Wala ka trabaho pang ng nalulutong anak ko. ulam. Sinasadya mong Kaming gutumin. buong Pamilya. Kumain na kami ni Miao Miao. Kayo na ang bahala. Anong ibig mong sabihin? Kung ang babae ay nagluluto at gumagawa ng gawaing bahay. Ano pa ang silbi ng pagpapakasal sa iyo? Hindi ka rin ba babae? Bakit hindi ikaw ang gumawa? Ako ang biyanan mo. Ikaw na manugang. Kailangan mo akong pagsilbihan. CJ, may 2 pakete pa ng lason sa daga sa kusina. Kung kakainin mo, gagawin ko. Kapag ang cute na ay nanganak na ng apo ko, ilabas niya ang mga shares at palayasin siya sa pamilya naming Liu. Anong klaseng pagkain ito? Ang pangit ng lasa. Hindi ka kainin kahit ng aso. Anong problema mo? Kung gusto mong kumain, kung ayaw kumain mo, umalis ka. Ma, bakit ka nagagalit? Ang sinabi mong hindi ka kainin ng aso ay gawa ng nanay mo. Ma, babalik na ako sa kwarto ko. Yuan Shu, ikaw ang gumawa nito. Yuan Shu, ikaw ang gumawa nito. Washing machine, ang linis ng laba. Pinapahugas ko sa iyo ng mano-mano. Alam mo ba na ang damit na ito? Pinakiusapan ko pa ang iba at gumastos ng 10,000 libo para mabili. Wala man lang trabaho. Pero nakakabili ng damit na 10,000 libo. Hindi tulad ko. Bumibili lang ng gulay, kailangan pang ikumpara ang presyo sa 3 tindahan. Ito lang nabasahan, 10,000 libo. Gastador, ang kuya mo para lang makapag-ikot ng ano-ano ang iniisip. Ngayon, wala ring pera si Liu Xu. Hindi ko alam kung ang perang pinambili nito. Ay saan niya ninakaw? Ma, bitawan mo ako. Huwag kang makinig sa pinagsasabi niya. Kung malalaman ko na ninakawan mo ako, hindi kita patatawarin. Lintik na babae. Ikaw nakaibig-ibig na babae. Naghahanap ka ng gulo, ano? Gusto mo pa akong saktan? Halika, halika. Saktan mo ako. Dito mo saktan, dito. Nakakita na ako ng pero hindi pa ako nakakita. Cute na nagmamakaawa na saktan. Ngayon lang ako namangha. Liu Dan. Kailangan ko, turuan ka ng leksyon ngayon. Liu Dan. Anong ginagawa mo? Mahal, tipag, humihingi siya sa akin ng pera. Hindi ko binigay. Kaya sinaktan niya ako. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nanakit sa akin. Tama na. Kuya, hindi mo alam kung paano niya ako tinrato kanina. Kung wala kang magawa, maghanap ka ng trabaho, pwede ba? Puro ka lang tambay sa bahay Kuya, araw-araw. paano mo nasabi sa akin walang hiya, walang utang na loob na anak. Pati ba naman pera ng nanay mo para sa kabaong nagawa mong galawin? Ma, huwag mo na akong saktan. Mahirap bantayan ang magnanakaw sa sariling bahay. Sasaktan ko ang anak na walang utang na loob. Nakakainis na. Mag-away na lang kayo dyan. Tara na. Tumigil ka.
Mahal, hayaan mong tingnan ko kung saan ka nasugatan. Nagpapanggap na naman ang lalaking yan. Siguradong para sa 30% shares. Mahal, ang kapatid ko lang ang walang alam. Pinahirapan ka niya. Mahal, pero sabi ng hipag mo, para lang sa 30% shares. Kaya ka mabait sa akin. Kapag binigay ko sa iyo ang shares, itataboy mo ako at ang bata palabas ng pamilya Liu. Paano naman mangyayari yan? Huwag kang makinig sa mga pinagsasabi ni Ludan. Mahal na mahal kita. Pero mahal, alam mo rin, kung ilalabas mo ang 30% shares, makakabangon ang kumpanya sa krisis. Pero mahal, nangako ka sa akin, hindi mo gagalawin ang shares ko. Kung magbubuntis ulit siya, hindi ba't susunod na lang siya sa gusto ko? Mahal, bigyan natin si Miao Miao ng kapatid na lalaki. Mahal, huwag kang magmadali. Maligo ka muna. CJ. Mahal, nandito na ako. Pumikit ka. CJ. Mabango ba? Ang bango. Kailan mo binili yan? Sino ang nagturo sa'yo? Mahal, halika na. Asawa ko, nandito na ako. Asawa Ibabalik ko. ko ang mga bagay ni Xiaoshu. Isa-isa. Ang lahat ng sakit na dinanas ni Xiaoshu. Ibabalik ko ng 100 beses. Bini-bini. Noong una ay nagtatalawang binibigyan 50% ng shares. Ngunit sa mga nakaraang pangalawang binibini ay mayroon na lamang 30%. Naglagay pa si Liuxu ng mga miyembro sa mahalagang posisyon. Dahil sa kanilang kakulangan sa profesionalismo, sunod-sunod na nagkaroon ng problema. Kaya naman si Liuxu labis na nagmamadali para sa natitirang shares ng pangalawang Kontakin binibini. si Shenjai. Sabihin sa kanya na makipag-ugnayan sa Xuri. Sabihin na ang Sheng Group ay interesado na makipagtulungan sa kanila. Opo, binibini. Kami sa Xuri ay lubos na nagpapasalamat sa pagkilala. Ito ay isang malaking karangalan. Dapat kang magpasalamat. Ngunit hindi sa akin, kundi sa iyong mabuting babae sa tabi mo. Naiintindihan ko. El Sheng, paalam. El Sheng. Ibig sabihin kaming ba nakita ni Enli ay natandaan niya ako. Kaya siya personal na pumunta sa Xuri para makipag-usap sa kooperasyon. Kuya Xu, kung ako ang magiging dahilan ng kooperasyon sa Shengshi, paano mo ako gagantimpalaan? Ibig mong sabihin, ang mabuting babae na sinasabi ni Emmer ang Sheng. galing naman magpuri ni Avik Sheng. Mahal, kung makakasama natin ang Sheng Group, magiging isang malaking kumpanya tayo sa hinaharap. Ano ba ang suri na ito? Ang henyo sa negosyo ng Shengshi Group ay personal na pipirma sa kanila. Para daw sa isang pero si Sheng ay balitang hindi interesado sa mga babae. Klaseng anghel ang makakakuha Dumating ng na ang kanyang kinatawan atensyon. ng Xuri Group. Dumating na. Siya siguro ang kanilang si. Bakit siya? Siya nga ang taong Dumating yun. na. Siya ang kanilang CV. Liu, sino po ito? Ito si ang Public Relations Manager ng aming kumpanya. Manager Wu, ikinagagalak kong makilala sana ay maging maayos ang ating pagtutulungan. Manager Wu, maganda ka na. Mahusay ka pa. Kayo ni Liu ay talagang bagay. Liu, Manager Wu, matagal ko nang gustong makipagtulungan. Kailan kaya tayo makakapag-usap? Ito ang aking business card. Kung may pagkakataon, tiyak na magtutulungan tayo. Ito ang aking business card. Liuxu, sana magustuhan mo ang regalo ko sa iyo. Sino yan? Bakit? Saan siya galing? Bakit siya? Asawa ko. Asawa ko. Sino yan? Asawa ko. Saan sumulpot ang babaeng yan? Asawa ko. Dumating siyang ganyan ang suot. Asawa ko, nasaan ka? Nasa labas ang banyo. Ito ang lugar ng pagpupulong. Hindi ito ang lugar para sa iyo. Umalis ka. Hindi ako tagalinis. Ako ay nandito para hanapin ang asawa ko. Sino ang asawa? Ang dumi. Asawa ko. Kaya pala itong siya pala ang asawa ni Boss Liu. Nakakahiya. Halika rito. Bakit hindi ka pinapansin ni Kuya? Kumuha ka ng salamin ang at sarili mo, malalaman mo. Tignan mo ang itsura mo.
Nakakahiya. Saan galing ang baliw na yan? Nandito para mag-angkin ng asawa. Guardia, dali ilabas nyo ang baliw na yan. Palabas ka na. Asawa ko. Ang kumpanyang ito ay sabay nating itinatag. Paano mo nagawa sa akin pero ito? Ang pakikipagtulungan sa Sheng-Chi ay ako ang nag-ayos. Ang kaunting ambag mo. Ano yan? Tama ang sinabi ni Lily. Ang pakikipagtulungan natin ay sa dahil lahat kay Lily. Ano ang kinalaman mo dyan? Umalis ka na. Dahil lang may kaunting shares ka sa kumpanya. Bakit ka nagmamayabang dito? Hindi ba't kailangan pa rin natin kung wala si Manager Wu? Matagal nang nalugi ang kumpanyang ito. Sa tingin ko, dapat kang lumuhod sa kanya. Hindi na kailangan lumuhod. Lumuhod ka na lang at humingi ng tawad sa akin. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi ako masisiyahan. Sa panig ni Boss Sheng, hindi ko masisiguro. Yuan Shu, dali, humingi ka ng tawad kay Lily. Pinapahingi mo ako ng tawad sa kanya? Sa pagkakataong tulong ni Lily, mahihirapan ang kumpanya natin na malampasan ang hindi pagsubok. Hindi ako hihingi ng tawad. Hindi, binibigyan ba kita ng karapatan? Dumating si Boss Sheng. Yuan Shu, hintayin mo ako. Dumating na si Boss Sheng. Magandang araw, Sa wakas, nakita ko na siya sa personal. Ano kung asawa ka niya? Wala kang naitulong sa kanya. Nakalaan kang iwanan. At ako, ay pahahalagahan niya. Hindi ka luluhod at aamin ang pagkakamali. Tutulungan kita. Lumuhod ka. Lumuhod. Bakit ikaw? Ang Sheng-Chi Group sa pagkakataong ay tatanggap lamang ang pakikipagtulungan kay Emma bilang kinatawan. Ang iba ay walang bisa. Sa pagkakataong ito, tatanggapin si Yuan Shu bilang kinatawan para sa pakikipagtulungan. Yuan Shu, makikipagtulungan sa kanila. Yuan Shu. Sino si Yuan Shu? Boss Sheng. Ang pakikipagtulungan ng Sheng Group ay dahil kay Yuan Shu. Siyempre, kung hindi dahil sa iyo, ang talento ni Yuan Shu ay nakita ng lahat. 5 taon na ang nilikha niyang Qianlai ay may mataas pa ring halaga hanggang ngayon. Dahil din sa kanya, kaya ko kayo nilapitan. Pero ngayon, ganito ninyo tinatrato ang aking kasosyo. Liu, sa tingin ko, hindi na kailangan ang kooperasyon. Boss Sheng. Boss Sheng, kayo. Emma Yuan Shu, sila ay walang paningin, at hindi kayang tuklasin ang iyong talento. Ay handang makipagtulungan sa iyo ng mag-isa. Makikipagtulungan sa akin ng mag-isa. Maaari kang magtayo. Sarili mong studio. Maaari kaming magbigay ng 10 milyong pondo. 10 milyon? Ang dami. Direktang magbibigay ng 10 milyon? Ang puhunang 10 milyon. Ako. Teka. Napakalaki ng kanyang pinanggalingan. Sino siya? Teka. Mahal, bakit ka lumuhod? Boss Sheng, si Yuan Shu, ang aming kasosyo sa Xuri. Nandito siya ngayon para pumirma ng kontrata. Asawa ko rin siya. Magkasama naming itinatag talaga. Pinapuntan niyo siya para pero ayaw ninyong kilalanin ang kanyang pagkatao. Liu, sa ugali mong ganyan. Hindi ako maglalakas na makipagtulungan sa iyo ng malalim. Paano ko naman hindi kikilalanin ang kanyang pagkatao? Siya ang pinakamamahal kong asawa. Di ba, mahal? Wu Lily, inutusan kitang alagaan ganyan ng ka ba magtrabaho? Impossible. Nagkamali lang ito. Nagkamali? Ang Sheng Group ay si Yuan Shu ang pinili. Hindi ito possible. Manahimik ka. Boss Sheng, ang aming tao sa kumpanya ay hindi nagawa ng maayos ang trabaho. Bakit hindi muna natin pirmahan ang kontrata? Sige, pirmahan na. Halika. Manager Wu, mukhang ikaw ang mas nakakahiya. Sweetie, huwag kang magyabang. Mahal. Alam mo naman, hindi ko kaya ang takot. Baka hindi ko na mapirmahan ang kontratang ito. Wu Lily, may mukha ka pa bang maging bastos? Hindi ka pa ba hihingi ng tawad sa aking asawa? Bakit ako magsusorry? Sa tingin ko, ang posisyon mo bilang public relations manager. Sweetie. Ayos na, mahal. Dito ka pumirma. Mahal, hindi tama. Wala akong karapatang pumirma. Hawak ko lang ang aming kumpanya ng 30% shares. Sheng, paano kung ganito? Ako na lang ang pipirma sa kontratang ito. Sa tingin mo ba, marami akong oras para sayangin dito kasama ka? Sheng, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang investment ng Sheng Group, marami ang nag-uunahan makipag-cooperate. Ako na. Sheng, piliin niyo ako. Kung ayaw ni Kim Liu. Sheng, pwede tayong mag-cooperate. Pwede kami. Sheng, kami na lang. Tingnan niyo kami. Sheng. Umupo po ganito, kayo. Ililipat ko na ngayon ang shares ng asawa ko. Mahal, paano kung huwag na lang?
Kaya namin. Boss Sheng, Boss Sheng, Boss Sheng, Boss Sheng. Kaya ng kumpanya namin, Boss Sheng. Pwede tayong magtulungan. Boss Sheng, Boss Sheng. Maganda ang magiging Tingnan kooperasyon niyo kami. natin. 51% ng shares. Yuan Shu. Nakuha na ng ate mo para sa iyo. Liu Xu. Opisyal lang nagsimula ang laro. Yuan Shu. Ito ang opisina ko. Lumabas ka. Ngayon. Akin na ito. Si Kuya Xu ang legal representative ng kumpanya. Anong karapatan mong magpalit ng opisina? Naalala ko tuloy. Bakit kailangan ni Liu Xu? Pahirapan ang asawa niya. Para lang suyuin ang isang walang silbi. At pabigat na si manager. Bakit kayo nag-iingay? Hindi ba kayo nahihiya? Kuya Xu, pagdating niya, inagaw niya agad ang opisina. Sinasadya niya akong pahiyain. Para ipahiya ako. Nakikipag-ugnayan ako sa Sheng Group. Pero wala man lang akong hindi ba iisipin ng kabilang na hindi natin sila nirerespeto. At Manager Wu, muntik mo nang sirain ang signing ceremony. Kailangan nating bigyan ng paliwanag. Tama si Xiaoshu. Ang pinakamahalaga ngayon ang kooperasyon sa Sheng Group. Nagkamali si Lily, kaya alisin natin siya. Sa posisyon niya bilang siya sa marketing department para magmuni. Hindi ako sumasang-ayon. Tignan natin kung sino ang mga has na galawin si Lily. Tio, sa tingin ko, nawawala ka na sa sarili mong umakyat sa ulo mo at magdikta. Lily, manatili ka rito, sabi ko. Manatili ka rito, sabi ko. Manager ng marketing department, Zhao Paano Kang, ka naglakas na kausapin ang nakatatanda sa iyo ng talagang isang probinsyana walang pinag-aralan? Sa panahon ng panunungkulan mo bilang marketing manager, wala kang napanalunang proyekto. Kundi kumuha ka pa ng kickback mula sa nakaraang buwan lang. Umabot na sa mahigit 200,000. Babayaran mo ba ito? O ipapahuli kita? Ikaw na babae ka? Anong pinagsasabi mo? Tio, ang sahod mo, ang pinakamataas sa buong kumpanya. Hindi pa ba sapat yan? Maniniwala ka sa kanya, at hindi sa sarili mong Tio. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Mukhang mas gusto ni Tio ang kumain sa kulungan. Ako ang Tio mo. Kung hindi dahil sa nagpaaral sa iyo sa kolehiyo ng ganito kalaking kumpanya. Kung makikinig ka sa babae niya at sasaktan ng sarili mong Tio. Isa kang walang utang na loob. Kung gayon, ang proyekto ng Sheng Group ay hindi na kailangang gawin. Tio, pumunta ka muna sa security sandali. May iba nang mag-aasikaso sa marketing department. Ano? Gagawin mo akong security guard. Paano nagkaroon ng pamilya ng visa? Kung naglakas loob siyang sa opisina si Tio, bukas, maglalakas loob siyang umupo sa posisyon mo. Matapos niyang makuha ang share transfer agreement, talagang naging mapangahas siya. Hindi kaya gusto niya talaga ng kumpanya. Kuya Xu, huwag ka nang magalit. Ano man ang mangyari, lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti mo. Paano naman ako magagalit sa'yo? Ang paghampas ko sa'yo sa signing ceremony ay para rin mapabilis ang kooperasyon. Masakit pa ba? Kuya Xu, alam kong ginawa mo yan para lokohin si Yuan Shu. Bagamat ang kooperasyon ay siya ang nag-ayos, tama. Pero ikaw ang aming boss. Ang resulta ay pinupuri siya ng lahat. Ano ang pinupuri nila sa kanya? Pinupuri siya na karapat dapat siyang maging founder ng kumpanya. Pinupuri siya na mas magaling siya para bang siya ang tunay na boss. Kung ang kooperasyon sa Sheng Group ay magpapatuloy, hindi ka na niya igagalang. Kaya, kailangan nating mag-ingat bago pa mahuli ang lahat. Sinasabi ko sa'yo, CJ, gagawin natin ang sinabi mo. Maligayang pagdating, Assistant Gu. Si Assistant Gu ang nasa ilalim ni pinakamahusay na general. Si Boss Sheng ay abala sa maraming kaya wala siyang oras bantayan. Mula ngayon, ang proyekto ay ako ang ganap na mamamahala. Assistant Gu, maupo po kayo. Simulan na natin. Ang proyektong ito ay may kabuang 6 na buwan. Ang unang yugto. Diretso sa punto. Mahalaga ang oras ko. Hello, ikaw, araw-araw wala sa bahay. Babae ka pa naman. Kailangan mo pang makialam sa kumpanya. Ngayon, ayan na. Nawawala si Maya Umiyaw. Ano? May importante kailangan kong umalis sa muna. Sa gitna ng tulong. Aalis na lang basta. Ito ba ang sinseridad? Nagsuri sa pakikipagtulungan. Yuan Shu, ang gulo mo. Ano ang tingin mo kay assistant? Kung aalis ka ng ganyan, hindi mo ba binibigyan ng respeto? Ituloy ang pulong. Mayroon talaga akong napakahalagang ikaw na isang maliit project na manager. Naglakas loob ka pang maging mayabang. Talaga bang iniisip mong mahalaga? Kung maglakas loob kang lumabas ngayon, hindi na. Makikipagtulungan sa iyo ang Sheng Shai. Sa tingin ko, ang bagay na hindi mo kayang diktahan. Kahit pa si Boss Sheng mismo ang narito ngayon. Kung gusto kong umalis, hindi niya ako kayang pigilan. Ang lakas ng loob mo. CJ, kung ganyan ang pakikipagtulungan ng sa tingin ko ay hindi na kailangan pang ipagpatuloy. Assistant Gu. Yuan Shu, sinasadya mo ba ito? Tumawag si Mama. Nawawala raw si Maya Umiyaw. Uwi na ako. Sinasabi ko sa iyo, kung may mangyari kay Maya Umiyaw, tapos na tayo.
Assistant Gu. Huwag po kayong magalit. Ang nangyari ngayon, ay ipapaalam ko ng Kay Boss totoo. Sheng. Dahil hindi marunong ang project manager. Palitan na lang ng mas marunong, diba? Magaling ako sa proyekto. At sa iba pa, mas magaling ako. Assistant Gu. Hindi lang po naintindihan ni Director ang Yuan aming kanina kumpanya ay lubos na gumagalang kay Boss Manager Sheng. Walang pananagutan si Director Iniwan Yuan. niya ang proyekto at hindi Umalis. talaga kami makikipagtulungan. Pero ang proposal ni Emma Wu ay lubos kong ikinatuwa. Mula ngayon, si Ang Emma Wu na lang. makikipag-ugnayan sa Kakausapin ko si Boss Sheng tungkol Mabuti dito. po kung nasiyahan kayo. Assistant Gu, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo bibigyan. Ma, saan nawala si Mea Umiyaw? Pinapabantay ko sa'yo ang bata. Pero hindi mo ginawa. Kailangan mo talagang guluhin ang anak ko. Sa tingin ko, sadyang pasaway ka. Dapat lang sa iyo. Hindi naman nawawala si Mea Umiyaw. Sinadya mo akong tawagin pabalik. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nawawala ang bata. Ikaw na nanay, hindi ka pa ba maghahanap? Mea Umiyaw! Mea Umiyaw! Mama! Mama! Mea Umiyaw! Mea Umiyaw, nasa loob ka ba? Mama! Mea Umiyaw! Mama! Mea Umiyaw, huwag kang matakot. Bumalik na si Mama. Mama! Mea Umiyaw, huwag kang matakot. Ayos na. Bumalik na si Mama. Mama! Paano mo nagawang ang isang napakaliit na bata? Nung mag-isa sa bodega, gaano kalaking pinsala ang idudulot sa kanyang pag-iisip? Ano? Ikinulong ko siya sa bodega. Siya mismo ang nagsabi na gusto niyang maglaro ng taguan. Pumasok siya at nilock ang pinto. Kung hindi ka naniniwala, ako ba ang nagkulong sa'yo? CJ, anong gagawin mo? Ma, dito ka lang sa loob at maghintay. Taguan. Hintayin mong bumalik ang anak mo at hanapin ka. Binibini. Ang mga walang kwentang tao ay hindi karapat-dapat sa labis Madali mong lang silang pag-isip. tapusin. Pero sinaktan nila ang pinakamahalagang tao sa wala nang mas. Nakakatuwa pa kaysa sa bumagsak sa impyerno. Sa sarili kong mga mata. Naayos na ang lahat para sa kay kumpletong Emma Miao pagsusuri. Miao. Ang pinakamahusay na medical sumusubaybay. team. Huwag po kayong mag-alala, binibini. Sabihin mo sa mga tao mo na makipag-ugnayan pa kay Wulili. Ang susunod, ang pangunahing kaganapan. Assistant Gu, sa buong Sheng Group. Bukod kay Boss Sheng. Kayo na po ang pinakamagaling. Kaya sa presyo, basta handa kayo akong tulungan. Kahit ano po ang ipagawa ninyo, gagawin ko. Binibining Wu. Sino ka? Nandito ako para tulungan ka. Kung hindi ka aalis, Gusto mong tatawag kalabanin ako si ng Yuan. Khonshu. Hindi siya kasing simple nang iniisip mo. May baliw sa kotse ko. Hindi simple si Yuanshu. Kakaiba. Nasaan ang proposal ng Umalis proyekto? Ka sa gitna ng pulong. Matapos ang desisyon ng mga Simula ngayon, nakatataas ang sa tagang proyektong pamahal ay ito. ako. Sino ang nagsabi sa iyo? Nabaguhin ang presyo dyan. Mayroon akong impormasyon mula sa loob ng Sheng Group. Mas mataas ito ng 30% kaysa sa presyo mo dati. Nang walang pahintulot ko, paano mo basta-basta? Binago ang datos, Yuanshu, tinanggal ka na sa laro. Binibigyan kita ng kalahating oras para ayusin ang gamit mo at umuwi. Talaga? Kung hindi mo ayusin, ipapatapon ko sa katulong ang lahat ng gamit mo. Wulili. Nababaliw ka na ba? Paano mo nagawang baguhin ang presyo? Itaas ito ng 30%. Ngayon lang, si si mismo Boss ang Sheng. tumawag Para sa kanselahin ang kooperasyon. Pero galing kay Ang Assistant impormasyon Q. na iyon, Imposibleng magkamali. Assistant Q, tungkol sa proyekto. Tinanggal na ako ng Sheng Group. Managinip ka na lang. Kuya Xu, ano ang gagawin natin? Tinatanong mo ako kung ano ang Ikaw gagawin. ang nagbigay sa akin na walang ng magiging garantiya. problema. Si Assistant Q ba ang nagdedesisyon sa Sheng Group? Asawa. Hinahangaan ka ni Boss Sheng. Ang kumpanyang ito ay tayo ang nagtatas. magkasama. Ayaw mo rin namang maging Kung ganito ang gayon, kumpanya, ito, di ba? ang project manager.
Ikaw ang ganap na responsable. Umalis ka. Liu Xu, dahil sa kanya, sisantihin mo ako. May daladala ako sa tiyan ko na. Magpapatuloy sa lahi ng pamilya ninyong Liu. Halika. Umupo ka muna. Lily. Pansamantala ko lang siyang sinang-ayunan para lambingin siya ng ilang araw. Pagkatapos, sa pwede ka nang magpatuloy sa Public Relations Department. Paano ko naman, siya pipiliin at iwanan kayo ng anak natin. Gusto mong kalabanin si Yuanshu, pero hindi siya kasing simple ang iniisip mo. Sa tingin mo, mananalo ka. Ang saya-saya mo na. Hindi ko na aagawin sa iyo. Kahit pa si Boss Sheng mismo ang dumating, hindi niya ako kayang pigilan. Kuya Xu, ikaw, hindi mo ba nararamdaman na may kakaiba sa kanya? Simula nang lumabas siya sa ospital, marami na siyang idinulot na problema sa atin. Pakiramdam ko, may tumutulong sa kanya. Sige na, ang pinakamahalaga ngayon ay makipagtulungan ng maayos sa Sheng Group. At tapusin ang proyekto. Tulungan muna natin ang kumpanya na malampasan ang krisis. Okay. Binibini. Gusto mo ba ng sabaw na pampatanggal ng hangover? Matutulungan kita. Ikaw. Binibining Wu, kamakailan sa kanya. Marami kang pinagdaanan, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Hindi siya si Yuanshu, kundi si Sheng Nan ng Shengshi Group. Ang SEC ng Sheng Group. Silang magkapatid ay inampon ng iba noong bata pa. Ginamit ni Sheng Nan ang lahat ng koneksyon niya at nalaman na kayo ay naapi ang kanyang kapatid. Kaya, gusto niya kayong maghiganti. Kung gayon, ang gipitin tayo ay hindi ba madali lang? Kung ipanganak mo ang bata, at hindi pa diborsyado si Liu Xu, ang iyong anak ay magiging anak sa labas. Ngayon, pareho ang ating layunin. Basta mawala sila, lahat ng problema ay malulutas ng madali. Ito ay mabagal na lason. Painumin mo siya ng kaunti araw-araw. Sa loob ng kalahating taon, mawawalan siya ng kakayahang alagaan ang sarili. Sa panahong iyon, hindi na niya tayo mapipigilan. Yuanshu, kung may sisihin mo ang sarili mo. Baby, napagod ka nitong nakaraan. Uminom ka ng gatas at matulog ng maaga. Napagod ka rin, asawa ko. Tawag sa trabaho. Siguro, may mahalagang bagay siyang kailangan Lalabas sa muna iyo. ako para sagutin. Liu Xu, dahil sa pagmamadali mo, saktan ako. Tikman mo ang pait ng sarili mong gawa. Mahal, huwag kang masyadong magpatanghal. Magpahinga ka ng maaga. CJ, asawa ko, magpahinga ka rin ng maaga. Bobo pa rin tulad ng dati. Yuanshu, sumunod ka na lang at ibigay mo na ang posisyon kay Lily at sa anak ko. Isa. Dalawa. Tatlo. Asawa ko. Ito. Ako, nagkamali. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Tulong. Mayroon ka ba nararamdaman? Mahal, huwag kang magkakasakit. Binibining Sheng, walang ibang tao rito. Ang iyong ay mga pwede mata nang itago. Kakapadala ko lang sa'yo ng asawa mo at ng kanyang kabit na nagpaplano laban sa'yo. Isang video, 2 milyon. Hindi ka lugi. Sheng Nan, Ang pangalan ko ay Yuanshu. Doktor.
Nagkamali ka ng pagkakakilanlan, di ba? Doktor, nakikiusap ako. Iligtas mo ang asawa ko. Abiso ng kritikal na kondisyon. Pipirmahan ko. Abiso ng kritikal na kondisyon. Pipirmahan ko. Hindi siya pwedeng mapahamak. Paano siya naging ganito? Ikaw ang may gawa nito sa kanya. Bakit siya naging ganito? Sa puso mo, dapat alam mo. Sabi ng doktor, nakain niya ang labis fenfluramine. Maaari itong matinding pagpalya ng bato. Paano niya nakain ng hindi sinasadya? Siya mismo. Ay syempre, hindi. Ako ang naglagay ng lahat ng gamot na ibinigay mo sa kanya. Sabay-sabay. Anong pinagsasabi mo? Huwag kang mag-alala. Malapit na ang iyong pagkakataon. Ang iyong kapalaran ay darating pa. Ikaw. Ang asong nasukol ay tumatalon sa pader. Gusto kong makita kung sino ang nagbibigay sa'yo ng payo sa likod ng mga eksena. Hello, alam ni Xingnan na gusto natin siyang saktan. Kinain ni Liuxu ang lahat ng gamot. Susugurin niya ako. Gagawin ko? Kung gayon, bago siya, kumilos ka na lang, di ba? Hanggat masira ang kanyang reputasyon, hindi na siya mananatili sa pamilya Liu. Sa'yo at kay Liuxu, wala na siyang magagawa. Tulungan mo ulit ako sa isang bagay. Xiaolin, may kailangan sa front papunta desk. Ka. Tapos na ba ang kape? Ate, tapos na ang kape. Nasaan si Xiaolin? Si Xiaolin ay abala sa front desk. Pupunta ako sa ospital. Sa Xing Group. Bantayan mo. Naku. Ang hilo ng ulo ko. Anong nangyayari? Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Tara. Bitawan mo ako. Nasa hotel na ang tao. Kailan mo ibibigay ang buong bayad? Bakit ka nagmamadali? Hindi pa tapos ang trabaho. Ngayon, tumawag ng ilang ka pa. Tao. Hintayin mo akong dumating bago mag-video. Bago yan, tikman muna natin. Hawakan niyo siya. Ikaw. Tawagan si Hulili. Lumipat ng lugar. Sabihin mo lang, dito, puro cases. Hindi ligtas. Si Yuanshu ba talaga na may ibang lalaki dito nagrenta ng kwarto? Ang impormasyon ko ay walang duda. Kung magtataksil siya sa pamilya naming Liu, kailangan ko siyang bubugin ng husto ngayon. Ang nanay ko, hindi pala dumating ngayon. Kukunan ko ito para ipakita tingnan natin sa kanya kung anong mukha para manatili sa bahay namin. Nandito ka nga. Yuanshu, tapos ka na. Sasaktan ko kayong mga ngalunya. Paano ninyo nagawa sa amin? Mga tao, tingnan nyo. Ang eksena ng paghuli sa mga ngalunya. Paano ninyo nagawang ipahiya Gio, ang aming dali, pamilya? Tanggalin ang kumot. Kukuhanan ko ng lahat litrato sila. Ang cute na pares lumabas na to. Kayo. Talagang walang hiya. Yuanshu, ikaw na cute na cute. Huwag kang pati kumuha ng litrato. Kaya mong sipingan. Huwag kang kumuha ng litrato. Maaari mong insultuhin ang aking pero pagkatao. Pero hindi mo maaaring insultuhin ang aking. Gwapong mukha pa raw. Ikaw na matandang walang hiya. Kayo na mga mangangalunya. Dapat lang kayong ilubog sa kulungan ng baboy. Tumayo ka ng maayos. Ang ganyang matanda. Kaya mong halikan. Yuanshu, napakakasuklam-suklam mo. Dali, tanggalin mo ang kumot. Gusto kong makita. Hanggang kailan magtatago? Ang babaeng walang hiya na yan. Lumabas ka. Hindi pwede. Lumabas ka dyan. Lumabas ka. Lumabas ka. Ma. 8. Ma. Bakit ka kasama matandang hukluban na iyan sa kama? Ang tatay mo ay matagal nang wala. Ano nang masama kung maghanap ako ng lumabas kapareha? Kayong lahat.
Asawa ko. Walang hiya ka. Nagnanakaw ka ng lalaki. Naglakas loob kang magnakaw ng lalaki sa nakanganga ka pa na parang Sumusobra baboy. ka na. Walang hiya. Naka-G uniform ka pa. Ang hilig mo Ngayon, sa kalokohan. ipapakita kung ko ano sa iyo. ang paghampas sa mga aakit. Ikaw na matandang hukluban. Walang hiya. Pag uwi ng lola mo, babaliin ko ang mga binti mo. Asawa ko, Alam kong nagkamali ako. Asawa Ma, ko, nagkamali ako. Bakit ka? Naging ganyan? Manager Wu, at Tio at Hipag. Kayo, bakit kayo magkakasama rito? Hindi nyo pa sinasabi sa akin kung paano kayo napunta rito. Ma, si Wu Lily, ang nagdala sa akin at kay Tio rito. Ako lang ay, nakarinig lang na ang ganitong lumang hotel ay napakahirap hanapin. Narinig ko rin kay Kia Wang. Nahulihin niya si Tio Wang at ang biyenan. Kaya nag-alala ako at pumunta rito para tingnan. Kaya pala pagpasok mo pala, kumuha ka na ng litrato gamit ang cellphone. Ikaw ba ang nagsabi? Sa asawa ni Old Wang. Aba, sinadya mong makita ako. Na mapahiya. Hindi po, Tia. Ako. Hindi ako rito para hulihin kayo. Ako. Trader ka. Kumuha ka ng napakaraming sa pamilya namin. Tapos naglakas loob kang makipagsabuatan sa iba para wala po akong pahirapan ginawa. Hindi rin inakala na mag-check-in ka sa Umalis hotel. ka dyan. Sasapakin kita. Trader ka. Sasapakin kita. Aking anak. Lily. Ang eksena ng aso't pusa ay palaging napakaganda. Aking mahal na apo. Nagdurugo ang buntis. Malaki ang posibilidad na makunan. Doktor, iligtas ang bata. Kailangan mong iligtas ang aking gintong apo. Kung may mangyari sa apo ko, hindi ko kayo patatahimikin. Huwag niyong sayangin ang oras ng pagliligtas. Doktor. Ang apo ko. Mama, huwag ka munang mag-alala. Ayos lang ang bata. Nailigtas ang bata. Nabalitaan ko ang obstetrician sa bansa ay sadyang dumating para operahan si Ate Lily. Talagang ang gintong apo ko. Swerte na mula pa sa sinapupunan. Isang munting bituin ng swerte. Esan. Pagkapanganak ng bata, hayaan mong humanap ng dahilan ang kuya para mo. Paalisin si Wulili. Napakasama ng kanyang intensyon. Paano niya ako nagawang lokohin? Anong klaseng mabuting babae ang hindi niya makita para makahanap ng ganito kasama? Ayos lang naman siguro. Pero si Ate Lily, ngayon ay pinalayas ni Yuanshu sa kumpanya at nagdadalang tao pa. Bakit hindi natin dalhin siya sa bahay para madaling alagaan ang apo na bituin ng swerte? Hindi ba nandoon si Yuanshu? Hayaan siyang mag-alaga. Sino ba ang nagsabi ng na hindi siya makakapanganak? Pagdating ng panahon, hayaan si Mia para ibigay. Maganda ang kwartong nakaharap sa timog. Nasaan si Yuanshu? Ang munting cutie na ito, saan nagpunta? Mula ngayon, ang Tsuri ay wala nang anumang kinalaman sa iyo. Dapat ding palitan ng pangalan ang kumpanya para mawala ang malas. Tutal, ang buhay mo ay ipinasagip ko. Pati kay Wulili, dapat kang magising agad. Huwag mong palampasin ang sorpresa ko para sa iyo. Ang natitirang mga bagay sa kumpanya ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Ang bahay na tinitirhan ng pamilya ay ipinahayag sa publiko na binili ni Ngunit sa totoo binili ito ng buo ng pangalawang binibini. Ngunit ang nakasulat sa titulo ang pangalan ng mag-asawa. Sa kasalukuyan, ang bahay ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Kung magdidiborsyo sila, ito ay magiging ari-arian ng mag-asawa. Gusto pa niyang hatiin. Pababayarin ko ang pamilya ng isa-isa ng may interes hanggang sa isuka nila. Tinulungan ni Professor Chen si Wulili. Si Wulili ngayon ay umaasa sa bata sa para makapasok sa pamilya tao ay may katapat na masama. Si Zhao Qin ay pinangunahan ni Wulili sa pagkaroon ng ganoong kaguluhan. Paano pa siya magkakaroon ng magandang impresyon? Hindi sila nag-away dahil din sa bata sa kanyang sinapupunan. Pero kaninong anak ang batang ito ay hindi masabi. Baby, tayo ay mapalad at mahaba ang buhay. Ang matandang babaeng iyon ay labis na pinahahalagahan ka. Sa hinaharap, lahat ng sa pamilya Liu ay magiging iyo. Yuanshu. Asawa ko. May masakit ba sa'yo? Doktor. Bakit Nurse, wala akong pakiramdam sa ibabang bahagi ng paralisis katawan lang ng ko? nerbio. Normal lang na wala kang maramdaman ngayon. Asawa ko. May naglagay ng fenfluramine sa bote ng bitamina. Ito ay pagpatay. Kailangan nating mag-report agad sa Huwag. pulis. Ngayon,
Kakakumpas lang natin sa Sheng Shai. Kung lalabas ang ganitong negatibong balita para sa kumpanya, hindi maganda. Sheng Shai, masaya sila sa ating proposal. Maayos ang ating kooperasyon. Pero kung gusto natin ang ikalawang yugto, na magpatuloy ang kooperasyon, kailangan pa nating magdagdag ng puhunan. Ang kita lang sa ikalawang yugto ay aabot ng bilyon-bilyon. Kung tayo ay makikipagtulungan sa kanila, hindi bababa sa 100 milyon ang kikitain natin. 100 milyon? Sa kasalukuyang sitwasyon ng ating kumpanya, hindi talaga tayo makakakuha ng 5 milyon. Nabalitaan kong sa susunod na buwan, sisimulan na nila ang proyekto. Kung hindi tayo sasali, ang Sheng Shai ay malamang na maghahanap ng ibang makakasama. 3 o 4 na buwan lang ang balik puhunan. Makakapagdagdag tayo ng puhunan. Sabihin mo sa Sheng Shai na huwag silang maghanap ng iba. Saan tayo kukuha ng pera? Yuanshu, gusto mo bang ibenta ang bahay para sa ating magandang kinabukasan? Kung ibebenta ang bahay, saan tayo titira? Si Miao ay kailangan pang mag-aral. Kapag dumating na ang dibidendo, sa panahong iyon, bibili tayo ng bahay sa pinakamagandang malaking mansyon. Tayong 3, magta-travel sa ibang bansa. Hindi pa nakakapaglaro si Miao Miao sa labas. Sige, asawa ko. Susundin kita. Ayusin mo agad ito, ngayon na. Kung hindi sapat, mayroon pa akong kaunti sa card ko. Ang password ay kaarawan ng nanay ko. CJ. $100 milyon. Ano pa ang ginagawa mo dyan? Hindi ka pa ba magluluto ipadala ng sabaw? Sa ospital. Lagyan ng maraming ginseng para makabawi ang anak ko. Ang asawa mo nasa ospital. Wala ka bang kusa? Nga pala, bilisan mong ayusin ang kwarto ni Miao Miao. Paglabas ni Ate Lily sa ospital, dito siya magpapahinga para sa pagbubuntis. Yung mga gamit ni Miao Miao, itapon na ang hindi na ginagamit. Pagkatapos, matulog sa balkonahe. Nabenta na ang bahay na ito. Bibigyan ko kayo ng 1 oras para lumaya sa bahay na ito. Nabenta. Bahay ito ng anak ko. Tingnan mo na lang. Ma. Talagang nabenta. Ikaw na walang hiya. Naglakas loob kang ibenta ang bahay ng sawa ka na ba sa buhay mo? Ayaw niyong lumipat, di ba? Itapon niyo ang lahat ng basura. Naiyan sa labas. Anong ginagawa niyo? Huwag niyong hawakan ang bago kong sapatos. Bahay ko to. Anong ginagawa niyo? Ma! Anong gagawin natin? Anong ginagawa niyo? Ma, anong gagawin natin ngayon? Liuxu, ibinenta ni Yuanshu ang bahay at pinalayas pa ako, ang nanay mo. Ibinenta ang bahay para sa capital increase at pakikipagtulungan naniwala ka sa lang Sheng dahil Group. sinabi niyang para sa capital. Anong ginagawa niyo? Bakit niyo tinatanggal ang karatula namin? Bakit mo tinatanggal ang karatula ko? Narinig mo ba? Ibaba mo yan. Sino ka ba? Ikaw, nagpalit na ng may-ari. Bakit pa kailangan pangalan ang na dating? Malas? Kumpanya ito ng anak ko. Ngayon, ay akin na. Presidente Sheng, ang loob ng kumpanya ay naayos na. Presidente Sheng. Sino si Presidente Sheng? Ayoko silang makita. Opo. Ikaw, umalis ka na. Ma, paano nagkaroon sa mundo ng ganyang kasamang babae? Kapag dumating na ang dibidendo ng Sheng Group, hindi lang nito mapupunan ang mga nakaraang utang, kundi magkakaroon pa ng hindi bababa sa 100 milyon. Hindi magiging problema ang pagpapalista ng kumpanya. 100 milyon? Kuya, masama ang balita. Anong nangyari? Si Yuanshu. Hindi siya si Yuanshu. Anong ibig mong sabihin? Siya si Shengnan. Siya ang ihisi ng Sheng Group. Siya ang kambal na kapatid ni Yuanshu. Pinalayas kami ni Mama. Paano siya naging si ng Sheng Group? Ngayon, ang Suri Company ay pinalitan na ng pangalan at naging ang mga kamag-anak na inilagay ng pamilya ay pinalayas na lahat. Pinalayas din si Tito. Kama 44. Ang bayad sa operasyon at bayaran niya na agad. Ilang araw na itong hindi nababayaran. Ano? Ilang araw pa lang.
12,000 na agad. Gusto nyo kaming lokohin? Hindi mangyayari yan. Kami ay isang lehitimong At ospital. ang pamilya ng pasyenteng ay ito humiling na gamitin ang lahat ng Lahat ay pinakamahusay. imported na gamot. Siya ang nagsabi niyan. Sa kanya kayo maningil. Kanino? Kailangan yung bayaran ang lahat ng Kung gastos. hindi, sa susunod, hindi na magbibigay ng gamot kung ang ayaw doktor. niyong magbayad, isasalang-alang ang ng paggamit ospital. ng legal Ikaw, na proseso para maningil. Kuya, anong nangyayari sa iyo? Doktor, ano bang nangyari sa kapatid ko? Anak ko. Ma, ang pasyente ay nakaranas ng Kaya matinding pansamantala trauma. siyang nawalan ng Ang boses kanyang ibabang dahil sa bahagi ng epekto ng katawan lason. ay nagkaroon ng pinsala sa ugat. Maaaring sa hinaharap. Kakailanganin niya ng wheelchair. Paralisado ang kapatid ko. Paano kayo Sa ospital na ito? Ginawa ninyong ganito ang anak ko. Ay dedemanda ko kayo. Dahil hindi Kayang niyo bayaran ang bayarin sa ospital. sinimulan ang na ng proseso ng ospital. paglilitis. Maaari na kayo Mag-ayos ng inyong gamit ngayon. Ikaw, anak ko. Walang awa ang langit. Kung talagang may mata ang Diyos, matagal na sana niyang pinarusahan. Ang mga walang puso na tulad ninyo. Ikaw na maliit na demonyo. Ginawa mong ganito ang pamilya. Hindi ka magtatapos ng maayos. Anong ginagawa ninyo? Liuxu, ito pa lang ang simula. Ang mawala ng tahanan at magpalit ng may-ari Ay pampagana pa lang. Ang lahat ng pinagdadaanan Ay ninyo hindi pa sa umabot. ikasampung bahagi ng pinagdaanan Shengnan. ng kapatid ko. Mahal na mahal ni Yuanshu ang kapatid ko. Kung malalaman Na ginagawa mo ito sa pamilya hindi kanya Liu, patatawarin. Pinaghihinalaan kong ang pagkahulog Ay ng sinadya kapatid ninyo. ko. Ngayon, handa na ba kayo? Walang tirahan, nagpalit ng may-ari ang kumpanya. Lahat ng iyan ay pampagana pa lang. Ang pinagdadaanan ninyo Ay hindi pa sa umabot. ikasampu ng pinagdaanan ng kapatid ko. Ngayon, ang pamilya Liu ay nawasak. Susunod ako. Kuya Sheng, kailangan mo akong Sa tulungan. sitwasyong ito na ginawa mo, paano kita matutulungan? Iyan ay pagtataksil. Binibining mali ang sinasabi mo. Nakita mo na Kung rin, hindi ka tutulong, isusumbong din kita. hindi pa ito ang pinakamasamang sitwasyon. Dati, walang kahinaan si Sheng na napakalabanin. Pero ngayon, iba na. Ang ibig mong sabihin ay Yuanshu. Matalino si Binibining Wu. Tamaan ng ahas sa kahinaan nito. Maganda ang paggaling ng bata sa iyo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya Malamang ay makapagsalita. dahil stress reaction Pero ng sa tingin bata. ko, ang Ay isang isang magandang paraan ng pagpapahayag. Miyaw-miyaw. Ang iginuhit mo ba ay ang mundo ng mga hayop? Bakit naman lahat ng mga hayop ay binubuli ang maliit na puting kuneho? Ibig mong sabihin, si Mama ang maliit na puting kuneho. Siya si Lola. Kaya, siya ay si Papa at ang tiyahin. Miyaw-miyaw. Ang maliit na puting kuneho ay nahulog sa hukay. Sino ang nagtulak? Si Yu Sheng, nawawala ang pangalawang binibini. Talagang siya ang pinakamamahal ni Ji Sheng. 200 milyon ibinigay agad at kaya pa akong ipadala sa ibang bansa. Pakawalan mo na ang kapatid ko. Nasaan ang perang hinihingi ko? Narito na lahat. Ako lang mag-isa rito. Nakuha mo na ang pera. Ngayon, maaari mo na bang pakawalan ang kapatid ko? Ang susunod na mangyayari ay hindi lang ako ang magdedesisyon. Sa aking villa, may 24 oras na kifi. May mga tagapag-alaga sa 3 shift. Gusto ko lang malaman kung sino ang tumulong sa iyo. Nanan, talagang matalino ka. Talagang ang pangalawa mong tiyuhin. Kinuha mo ang lahat ng sa pamilya Sheng. At gusto mo pa akong paalisin sa Sheng Group. Wala kang awa. Kaya huwag kang magtaka kung maging taksil Dahil ako. naglakas loob kang pumunta. Ngayon, walang makakaalis dito. Gusto mo ang kapatid mo. CJ. Saksakin mo muna ang sarili mo. Para maibsan ang galit ko. Kung ayaw mo, tutulungan kitang gawin ito. Gagawin ko. Gagawin ko.
May napakayamang tiyuhin na aampon sa akin. Siguradong mapapagaling niya ang sakit mo. Lily, ikaw na babaeng bastos. Ikaw. Hindi ikaw si Yuanshu. Akala Hindi ninyo ko ba? napansin. Para sa kaligtasan ng kapatid At ko. para makakolekta ng ebidensya laban Matagal sa na inyo. kaming nagpalit ng pagkakakilanlan ng kapatid ko. Buti na lang, hindi ninyo ako binigo. Kahit pa pinakawalan mo ang kapatid mo, hindi ka pa rin makakatakas. Talaga? Gusto mong tingnan ang cellphone mo? Papa, iligtas mo ako. Papa, iligtas mo ako. Hindi ka rin makakatakas. Gusto mong tingnan ang cellphone mo? Papa, iligtas mo ako. Anak! 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 Naglakas loob kang kidnapin ang anak ko. Sheng Kihai, narinig ko na ang anak mo. Mahilig mag-adventure sa Amazon River. Sabihin mo, kung sakaling may mangyari sa kanya at kainin siya ng buwaya, walang matirang katawan. Wala ka ring magagawa, di ba? Naglakas loob ka. Sa simula, nangako ako kay Papa. Nahahayaan kitang magkaroon ng magandang pagtanda. Ikaw mismo ang sumira sa sarili mong kinabukasan. Naglakas loob kang pagplanuhan ako. Ngayon, kukunin ko ang buhay mo. Kung maglakas loob kang saktan ako, ang anak mo ay mawawala na. At ang lahat ng akin ay iiwan ko sa kapatid ko. CJ. Shengnan. Isama mo na ito. Ang pagliligtas ng buhay, dapat ay sa pamamagitan ng Kaya ko naman sanang ayusin ito mag-isa. Ikaw ang unang lumabas at nagdulot ng gulo. dumalaw ka ba talaga sa akin? O para inisin ako? Ikaw, ayos ka lang ba? Sa susunod, sigurado, poprotektahan kita ng maayos. Hindi na kita hahayaang masaktan. Sino ang magpoprotekta kanino? Hindi pa sigurado. Liudan, tulungan mo akong pumunta sa banyo. Sandali lang, hindi pa tapos ang laro ko. Binabalaan kita. Huwag kang umihi ulit sa pantalon mo. Hindi ko na kaya. Dali. Hindi ko na kaya. Liudan, bukod sa paglalaro ng video game Ano pa ba buong ang araw, kaya mong gawin? Hindi mo pa ba dadalhin Ma, ang kuya mo? Dalaga pa ako. Ang ganyang bagay. Ikaw na lang, ma. Buong araw, kain ka lang ng kain Ang kaunting at tamad. ipon ko. Inubos mo lang. Ngayon tayo. Ay nakatira sa maliit na sirang Hindi ba bahay na dahil ito? sa iyo ang lahat ng ito? Hindi lang naman ang ako. gumawa niyan. Bakit ako ang sinisisi? Kung hindi ikaw, sino? Teka, anong amoy yan? Ang baho. Kuya, umihi ka na naman. Dali, dalhin mo ako sa banyo. Lumayas ka. Lumabas ka. Lumabas ka. Lumayas ka sa harapan ko. Anong gusto ninyo? Lumayo kayo sa anak ko. Maniwala ka man Lalabanan o hindi. Ko kayo. Nandito ako ngayon. Para papirmahin ka sa diborsyo. Hindi ako pipirma. Ikaw, ang cute mo. Sa dami ng pinagdaanan mo, hindi ka pa rin natututo. Tigil. Tumigil ka.
Ikaw na babae, hindi ka magtatapos ng maayos. Kung tutusin, buntis pa si Wulili. Ngayon, nakakulong siya sa mental hospital. Ang bata, maililigtas pa ba? Kung magiging matino ka, at pipirmahan mo yan, ang bata, ay ligtas na isisilang. Kung hindi, ang pamilya Liu ay tuluyan ng mawawalan ng lahi. Ikaw na babaeng may itim na puso, anong gagawin mo sa apo ko? Pipirmahan ko. Nga pala, may isa pa akong balita para sa iyo. Ang anak sa sinapupunan ni Wulili ay may kaugnayan sa iyo sa dugo. Ngunit, hindi sa iyo, Liu Xu, kundi sa tiyuhin mo, si Zhao Kang. Kapag ipinanganak ang bata, ituring mo na lang ito bilang huling regalo ko sa iyo. Walang anuman. Papatayin kita. Anak! Papatayin kita. Liu Xu, kayo ay pinaghihinalaang sangkot Ngayon, sa pagpatay. Formal namin kayong arestuhin. Tapos na. Lahat ay tapos na. Sa bawat minamahal na babae, kung interesado kayo, kung ikaw ay nasa kadiliman ng komento para malaman namin. Huwag kang susuko. Ang mga susunod na pelikula ay nangangakong mas laging may isang samahan nyo kami sa Pinoy drama na darating upang iligtas ka.